Attorney, pwede na bang pumili ang bata? Sa ganyan, 7 years old, di ba? Posible ba na kapag pinapili yung bata dun sa totoong nanay at si Tisay, he can legally choose? He can legally choose. Kaya lang, absentee parent eh. Wala siyang pagpipilian. None of the above yan, you know? Yung ABCD, none of the above. Siya talaga ang surrogate. Siya talaga ang constant parent. Ang adoption, hindi madali yan. Ang adoption, number 1, mahal yan. Tapos ang legal at pag legal adoption, meron kang mga ibang anak? Wala po. Pero you cannot adopt without the consent of your other children. Kasi maapektuhan ang inheritance. Pag legally adopted ka, ang tingin sa'yo ng batas, illegitimate child ka. Ang discipline kasi, nakikita rin yan, Ate Coring, sa actions ng parents, no? Dapat yung punishment, naiintindihan nila. Para alam nila na mali yung ginagawa nila. Lastly, ang talagang formula is 20 hugs a day. 20 hugs a day. Tayong mga magulang. Anong ibig sabihin ng 20 hugs a day? I love you. I love you, baby. Good morning. Oh, may merienda ka na. Yung mga at saka yung May ganon, 20 hugs a day? 20 hugs a day. Kasi 16 lang ako. Ay, kulang. Binibilang na. Kanya pala makulit ang mga twins mo. 20 hugs. Ganun pala yun. Under budget ka, Ate Coring. Under budget ako. Teka muna, anong pwede ikaso kay Ana na nagsasalita ng ganon sa minor? Ay, labag yan sa 7610, no? Republic Act 7610. Special Protection of Children. Lalong-lalo na yung mga ganyan, yung mga ampon, yung mga disability. Kasi parang disadvantaged yan eh. At dinagdagan mo pa. Dapat talaga ang counseling hindi lang sa bata. Dapat sa mga magulang tsaka sa mga adults. Bawal yan. Intervention ang tawag dyan. Pwede ka makulong dyan kapag ikaw ay... Pwedeng makulong. Dr. Love, ano bang sinasabi ng Biblia sa pag-aaruga sa mga batang hindi naman natin sariling dugo at laman? May ganun ba? Gusto ko lang bigyang diin yung ginawa ni Ana. Huwag natin siya masyadong hatulan doon sa kanyang ginawa. Huwag tayong plastic. Kasi kung sa inyo mangyayari yun, baka ganun din ang gawin nyo. Di ba? Pag umabot na siya doon sa rurok ng pagkainis niya doon sa bata. Pero hindi siya galit doon sa bata talaga. It's just that yung oras na yun, bumigay na siya dahil makulit yung bata. No? Lamang kay Ana, ito ang epekto ng salitang abon. So pag anumang galit natin, iwasan nating magsalita kasi makakasugat. Yung ampon ay hindi masamang salita, pero yung paraan ng pagsasabi natin, yun ang nagpapasama dun. Nagiging stigma yun sa mga bata. In the Bible, sa Mark, sa aklat ni Marcos, chapter 22, ang sabi, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagkamatanda na siya, hindi niya hihiwalayan. Anong ibig sabihin? Turuan natin ng magandang values ang bata. Bata pa lang. Okay? Disiplina. Merong sa Bible, Tisay na sinasabi, spare the rod and spoil the child. Huwag mong paluin ang bata at i-spoil mo na yan. Ang tanong, may panahon ka ba sa kanya o mas marami kang panahon sa Facebook at sa Reels? That's a question. So, kung pakikinggan natin ang Diyos, tungkulin natin ang mga magulang, disiplinahin ang mga bata, at maging mabuting bata at mamamayan ng ating bansa at anak ng Diyos. Thank you, Brother June. Doc Camille, masasabi bang buo ang pagkatao kung hindi mo kilala ang tunay mong magulang? Kilala ba ng bata? Ano po, yung 4 years old po siya, sinabi ko po sa kanya na hindi akong totoo niyang mama. Ang sagot niya naman po sa akin, kahit mama, hindi kita totoong mama, ikaw talagang mama ko para sa akin. Okay. Dahil ikaw ang nagpalaki sa akin, ikaw ang nag-alaga, at nilagaan mo ko ng gaano mo. Talaga, sinasabi niya yun. Oo. Sa akin naman kasi, ma'am, at hindi ko naman po talaga sa totoong anak, minahal ko siya ng sobra. Lahat, ng attention, binigay ko sa kanya, lahat.
Tutusin ako, ngayon may sakit ako, nagme-maintenance ako. Dahil may sakit ako, kahit anong trabaho pinapasok ko. Tapos sa kanya sinasabi na lagi ka nakikinig sa akin. Paano pa kung wala ako? Walang mag-a-advance sa'yo. Walang tutulong sa'yo. Wala kang Sarili asawa. mo lang. Wala kang asawa. Meron po. Ah, meron. Okay. Maayos naman yung turing sa kanya ng asawa mo. Opo, kung gaano ko po siya kamahal, ganun din po kamahal ng asawa ko. Okay. O pareho pala kayo, magtulungan na lang kayo. Okay, Doc Camille. Okay, may mga pagkakataon kasi ate ko rin, kahit na you were able to explain it ng maayos, at the right time, na talagang naiintindihan na isang bata. Kumisan, pagdating ng paglaki niya, merong tinatawag tayong suppression of memory dahil kasi parang ayaw din nating ipaalam na tayo ay adopted. So, kami may mga adopted na mga na niece, ganito. Ang tawag namin, ang palagi namin sinasabi na we are the legal parents. Kasi para maintindihan nila na parents pa rin kami. Hindi yung sasabihin na, ay, adopted ko yan. Hindi. Hindi kami legal guardian. Legal parents. Sa pagkakataong ito, okay lang, kaya namang i-assess yung anak mo. Kung talagang merong adjustment problem or ADHD yan, we will be able to give a proper assessment para sa ganun, alam mo rin yung magiging rekomendasyon namin para matulungan yung bata in the sense na baka mamaya kailangan talaga ng occupational therapy or CBT, yung sinasabi ni Tuesday na cognitive behavior therapy, napaka-importante yan. Kasi yun yung talaga makakapagtulong sa kanya para maging maayos siya. Thank you very much, Doc Camille.